Bakit nasa iyo ang cellphone ng asawa ko? Nasaan si Manuel? Naiwan kasi niya yung phone niya. Pero kanina nandito siya, nagsusulisit nga para sa anak niyo eh. Kumusta na nga pala siya? Hindi pa rin mabuti ang lagay niya. Ano bang pangalan mo? Hello? Hello? Aray ko! Naman, ito nga ako! Ano ba? Hazel, huwag mo na rin kakausapin yung asawa ko, naiintindihan mo? Bakit? Natatakot kang malaman niya yung nangyari sa atin? Wala naman siya dapat malaman eh. Minsan lang nangyari, tsaka hindi na mauulit yun. Kaya pwede pa kalimutan mo na lang yun. Ano, okay ka lang? Manuel, buntis ako. Nabuntis mo ako. Manuel, narinig mo ba ako? Ang sabi ko, nabuntis mo ako. Ikaw ang ama. Hazel, imposible yan. Hindi sa akin yung batang yan. Ano akala mo sa akin? Pumapatol kung kani-kanino? Pero minsan lang nangyari yun. Sapat na yun para mabuntis ang isang babae. Hazel, kailan lang yun? Regular ang period ko. Noong minsan ako hindi dinatnan. Nag-test ako. Positive. Buntis ako. Suportahan ko yung bata. Tulungan kita. Gagawin ko yun. Hindi yun ang usapan dito, Manuel. Nasa Saudi tayo. Iba ang batas dito. Kapag nagbuntis ako nang hindi kasal, krimen yun dito. Gusto mo papakasalan kita? Oo. Dahil kapag lumaki yung tiyan ko nang wala akong asawa, parurusahan ako ng gobyerno dito, Manuel. At idadamay kita dahil sumiping ka sa hindi mo asawa. Parurusahan ka rin nila. Pareho tayong mapaparusahan. Pareho tayong makukulong. Hindi lang kulong ang pwedeng mangyari sa iyo. Lalatiguhin ka rin at pagbabayarin pa ng malaking halaga. Pero attorney, hindi ko naman sinasadya na may mangyari sa amin ng babaeng yan eh. Sinasadya mo man o hindi. Ang point is, sumiping ka sa hindi mo asawa. Seryosong krimen yun dito. Baka ho pwedeng hindi na pakasalan? Baka may iba pang paraan, attorney. Kung umuwi ho kaya ako ng Pilipinas, makakasuhan pa rin po ba ako nun? Hindi na. Walang extradition treaty ang Pilipinas at Saudi. Kapag nasa Pinas ka na, hindi ka na mahahabol ng batas dito. Hindi ka na maipakukulong.